Yo, what's up mga boss? Ating pag-usapan nga itong binabato ng mga kalaban sa politika ni VP Inday Sara Duterte mga boss, no? Ito yung plano nila na impa-impeach bilang Vice Presidente itong si VP Inday Sara Duterte mga boss. Bukod nga dyan sa usapin na yan ay tumugon na at nagsalita na itong si Pangulong PBBM Bongbong Marcos na hindi deserve ng pangalawang pangulo na i-impeach mga boss, no? Hindi na umano ito uso o yung mga ginagawa ng dati na pag-ayaw ng tao at hindi gusto ng tao ay ipa-impeach nila kung sino lang ang gusto nila mga boss, no? Pabor dito ang BFF ni VP Inday Sara Duterte at nanindigan na nasa likod siya ng ating Vice Presidente mga boss. So dito natin nakita ang unit team na andyan pa rin sa likod ni VP Inday Sara, itong si Pangulong Bongbong Marcos mga boss. At ito mga boss, no, kung ano-ano na lang ang ginagawa ng mga kalaban ni VP Inday Sara para maalis ito sa pwesto mga boss, dahil alam naman natin kung gaano kadelikado para sa kanila itong si VP Inday Sara Duterte, lalo na't nasa pwesto pa ito ngayon mga boss at sa mga susunod pa na halalan mga boss. Kaso na impeachment. Bakit may final determination na ba ang COA? Can you file a case of impeachment on a mere observation? Bakit ngayon kinukonek ang CIF corruption? Ay, ang CIF binulsa niya. Ang tanong ko, asan ang preba nyo? Okay, fishing expedition ito ng AOM? Huwag naman nating lokohin ang taong bayan. Hindi ang AOM ang basis ng impeachment. Kasi ano yan? Anong betrayal of public trust yan? Seriously, ganun ang gusto nyong gawin after 16 months, 17 months of this administration? Nasa impeachment na kayo? Itong pagpaplanong ito, again, sinasabi ko, nanggaling yan sa mataas. Hindi basta-basta ang impeachment pwedeng mangyari basta-basta. Kung may mga issue na tulad na lamang dyan po sa Kamara, Ma'am Malu, dahil yun yung issue tungkol sa pagpapatalsik, di ba? Kay Vice President Sara Duterte. Kapag bukod nga sa magkakaroon ka ng budget, pagdating sa mga issues, sa mga didesisyonan, lahat ay required ba? Mandato na kung ikaw ay nasa isang partido na, dapat ay suportahan kung ano man magiging desisyon ng isang nangungunang partido. Oo, Jay, makikita natin dito sa 19 Congress, kung hindi ka pumirma ng isang resolution, naalisin kita. So talagang yun yung disiplina, sumunod ka. Ngayon, dito sa sinasabing impeachment, no, hindi ko maintindihan, ano ang kaso? Kasi ang impeachment, several things yan eh. Meron tayo sa Constitution, mga 5 bagay. Treason, bribery, other crimes, graft and corruption, betrayal of public trust. Ano ang inyong ikakaso na impeachment? Bakit may final determination na ba ang COA? Alam mo, ang ginugulo kasi nila sa publiko, una, ano ba ang AOM? Ang tinatawag na AOM, Audit Observation Memo. Observation. Can you file a case of impeachment on a mere observation? Ano ba ang proseso? Dapat alam yan ng ating mambabatas dahil yung audit code matagal na yung pinaplanong amendahan o i-repeal dahil nga medyo hindi na akma sa panahon. Titingnan natin, 2 bagay. Ang Joint Resolution number 2015-1 yun ay ukol sa Confidential and Intelligence Fund. Ang sabi doon, confidential. Siguro kahit basic English, anong gagawin ni Vice Presidente? Ilalabas na yun? Confidential nga. You will be going against the laws of the land, the rules of COA. Hindi niya yun pwede. Joint circular yon ng ilang ahensya. Ngayon, pumunta tayo sa AOM. Ang AOM may COA Circular 2009-006. Klarado doon ang AOM is an observation on the deficiencies. Pagkukulang sa audit na required ang ahensya
na sumagot o mag-submit ng mga dokumento or information na kailangan. So, si Vice Presidente, bibigyan ng COA ng AOM, sasagutin yun ni Vice Presidente. Please take note ha, ang AOM is preliminary, hindi siya conclusive, hindi siya audit, hindi siya desisyon ng COA. It's an observation na kailangan sagutin ng ahensya. So, klarado yun. Saan? Bakit ngayon kinukonek? Ang CIF corruption. Ay, ang CIF binulsa niya. Doon sa mga naghahaing sa Supreme Court at dito sa sinasabi nilang impeachment. Ang tanong ko, asan ang preba nyo? Okay, fishing expedition ito ng AOM. Ang AOM, babalik tayo. Audit observation memo, hindi siya audit decision. Ang audit decision kasi, ina-allow, dinidisallow, sinususpend. Wala pa tayo dun. Ang AOM is for compliance, not a finding of fault, not a finding of cause. So, again, babalik tayo. Huwag naman nating lokohin ang taong bayan na may CIF siya o corruption yun. May CIF siya ng 19 days. Pag nanakaw yun, asan ang preba nyo? Kung babasahin mo ang Supreme Court cases, yung isa, unconstitutional daw ang CIF. Alam mo, ang sagot dyan, pumunta kayo sa Kongreso, panukalang batas. Sige, pinasa nyo sa unconstitutional na dapat ibalik. Saan ka nakakakita ng isang petition na ibabalik mo ang pondo ng bayan na na-approve sa GAA? Di ba ang General Appropriations Act batas? Klarado yun. So hindi ko maintindihan yung unang petition. Yung pangalawang petition, minamandate ng mga nag-file na bigyan ng kopya. Di ba? Sinabi nila, oy Kongreso, oy VP, oy COA, pahingi kami ng kopya ng inyong audit findings. Again, iba ang AOM sa audit findings. Ang audit findings at the end of the year, ang AOM proseso na, ito yung sinabit ng documentary. Sa tingin namin, ito kulang. Pwede ba yung punan? At kung minsan, lahat ng AOM, ilang beses ako nakakita niyan, both sa local at sa national, napupunan kasi may liquidation, may explanation na kailangang sabihin, may justification. Pero hindi ang AOM ang basis ng impeachment. Kasi ano yan? Anong betrayal of public trust yan? Kasi doon ko lang yan nakikita. Kung sinabi nila, graft and corruption, you have to prove that. Diba? You have to prove that. Saan ang basihan nyo? So, ako, nalulungkot ako kasi na yung CIF na pwede namang ma-explain, hindi lang si Vice President ang mag-explain yan, si COA, kasi confidential nga, no? Ngayon, kung ang nature, kung kunyari, itong pagpasa ng GAA sa 2024, inamend sa special provision ng GAA, ang pwedeng gawin yun ng Kongreso. Pero hindi ko rin, it's very early to file for an impeachment. Ngayon, ang pinagsasabi, tatlong bagay kasi ang impeachment. Ang isa, filed ng isang miyembro ng House of Representatives. Ang pangalawa, filed by citizens and endorsed by a member of Congress. At ang pangatlo, yung tinatawag nating fast break, 1/3. Madali na sa Senado. Seriously, ganun ang gusto nyong gawin after 16 months, 17 months of this administration? Nasa impeachment na kayo? So siguro ang tanungin natin yung mga nagpaplano nito. At itong pagpaplanong ito, again, sinasabi ko, nanggaling yan sa mataas. Hindi basta-basta ang impeachment pwedeng mangyari basta-basta. So, kailangan nating maging mamatsyag at intindihin ano ba ang AOM. Ang AOM ba basihan ng impeachment o ang audit report? Na ang audit report ay lumalabas end of the year. So may proseso po under the audit code of the country. May proseso yan. Hindi ho tayo nasa gitna ng proseso, magpa-file ka kaagad ng impeachment.